Hello po sa inyong lahat, sa lahat po ng followers ko at sa mga subscriber ko dyan. Shout out po sa inyong lahat. Narito po ako muli sa aming farm, nagpapaharvest po ng nyug. Yung mga hindi po nakakaalam, every 45 days po yung pagkakawit ng nyug. Sumama ako at nag-video-video. Ayan, mayroon na pong nakatambak rito pero hindi pa po tapos magkawit. Nangangalahatian pa lang. Uy, muntik na yung aso. Pati po yung mga aso namin ay sumama. At ang akala po kasi nila ay magbubuko na naman. Napakahilig po sa mga buko ng aso namin dito. Sa inyo po pala, magkano po yung price ng kopra? Dito po sa amin, sa Daet Camarines Norte ay 32 po hanggang 33 per kilo. Medyo po mahal dito yung price ng kopra kumpara po sa ibang lugar. Kaso po yung porsyento ng kopra dito ay napakataas. Kahit po maganda na po yung luto mo ng kopra ay umaabot pa rin po ng 18% yung binabawas po sa kopra. Pero bumababa naman po yung porsyento ng kopra dito, katulad po nung may nasunog po yung magkukupra namin ng kopra. Akala po namin ay mataas po yung porsyento kaya hiniwalay po naming sako. Ay nung pinag-ano na po siya ng porsyento ay 17%. So siguro po mas bababa po yung porsyento ng kopra pagkasunog pala. Pagsunog kaso sobrang gaan po talaga. Yan, March 5 po ngayon. Yan po yung harvest namin ng nyug. Sobrang liliit po ng nyug ngayon pero marami pong nagsasabi na kahit saan daw pong lugar ay sobrang liliit daw po ng nyug. Lumiit po talaga masyado kung mapapansin nyo. Hindi po ganito yung harvest namin dito ng nyug sa amin. Ngayon po ay sobrang liliit. Sabi po nila ay naapektuhan po ng sobrang haba ng panahon ng ulan. Sa inyo po, kumusta po yung harvest nyo niyang nyug? Comment naman po kayo dyan para malaman ko kung saan nakaabot ang aking video. Ayan, pag ganito pong nagbibiak na ng nyug, dito na po ako lumalapit kasi sarap na sarap po ako kumain ng tubo ng nyug. May nakita po ako na iniipon po nung magbibiak ng nyug yung tubo. Kaya nilapitan ko po siya at dinaan ko na lang sa kwento. Ayan, kain po ako ng kain. Kaya nung mapansin niya po ay paubos na po yung tubo na iniipon niya. Nagtawanan na lang po kami. Yan, yung sa mga nakaka-relate po dyan sa tubo ng nyug. Sobrang sarap pong kainin yan. Sobrang nasasarapan ako pagka kumakain ako nyan. Ayan, medyo tagilid lang po yung pagka-video ko. Akala ko po kasi nakukuha na ako ng video. Hindi ko po alam na kakaunti pala yung nakukuha sa akin. Ito po yung pananim namin dito na malakas po yung produkto kasi hindi po kami na gagastusan na katulad po ng palay na maglalagay pa ng fertilizer o mag-i-spray po ng pesticide. Mas marami po ang produkto namin dito sa nyug kasi wala na pong expenses para sa kanya. Ito po yung maganda na pananim. Maghihintay ka na lang every 45 days. Kukuprahin mo na naman. Wala ka pong preparasyon na gagawin kundi ganito. Wala ka pong ibang preparasyon na gagawin para makakuha ng bunga kundi yung pagkawit. Tapos pag-iipon ng mga perpiraso ng nyug tsaka bubunutan. Iyon, ganito po yung mga ginagawa. Pagkatapos pong bunutan, bibiakin na siya.
Tapos ilalagay na po dun sa may katapat ng apoy. Kinakamada po yan bago gatungan. Yan, ganyan po yung magandang pananim. Kahit po dito sa amin ay sikat po yung pananim na pinya, ay mas the best pa rin po yung nyug kasi ang pinya po kasi ay 1 year bago ka kumita. Tsaka pwede rin po yung itanim sa ilalim ng nyugan. Mas marami po yung bunga na binibigay ng nyug pagka tinaniman ng pinya. Tsaka po yung pinya na fertilizer pa rin at na-spray din po para sa damo. Ito pong nyug, hindi mo na kailangan mag-fertilizer kasi kahit wala pong fertilizer ay bumubunga talaga siya. Tsaka hindi po pwedeng, hindi ka na po magang spray para sa damo kasi tatanggalan mo lang po ng mga punong matataas para hindi po mataasan yung nyug. Ayan, medyo malapit na po pagka ganyan na po yung ginagawa. Ang tawag po dito ay paglulukat na po nung lukad nung kopra. Ayan, ganyan na po yung ginagawa nila. Pero dito po, tinatadtad pa po yan, nililiit-liit para ilagay po sa sako. Doon po kasi sa Camarines Sur, hindi na pagka lukat po noon, minsan ninahati lang sa gitna, pagtingin kung hilaw o luto, nilalagay na sa sako. Dito po hindi. Tinatadtad po yan para mailagay sa sako. Yung lahat po ng nagkukupra dito, ganyan po yung ginagawa. Kaya yung isang sako po, pagka dinadasik po ay tumitimbang po ng 70 plus po yung kilo niya. Minsan inaabot pong 76. Meron pong pagka maganda nga po yung pagkasako, yung tinatahi po ng maayos ay umaabot po ng 80 po ang isang sako. Ang nilalagyan pong sako niyan ay yung sa feeds ng sako, malaki. Ayan, medyo malapit-lapit na po yung magiging pera na pagka ganito na. Yun lamang po, yung hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta at nanonood po ng aking video. Thank you po sa inyong lahat. More power po. God bless.